Huwag mong kalilimutan yan kapag nalagay ka sa napakaalanganing sitwasyon. Sinasabi ko sa'yo, iba rin talaga ang lugar na iyon. Ma'am, kahit kadarating lang namin dito, I'll take the mission. And I will assure you that I will deliver. Pararamihin natin ang uri natin hanggang sa makapagtatag ako ng pinakamalakas na sandatahan sa lahat. Hanggang saan ka dadalhin ng tungkulin mo? Hanggang saan mo paninindigan ang tungkulin mo? Ang mga tanong na ito ang siyang sumubok at tumulak sa akin hanggang sa hangganan nang minsang madestino ako sa isang liblib at di kilalang bayan sa Bukidnon. Hindi ko napapangalanan ang eksaktong lugar. Papalitan ko rin ang pangalan ng ilang taong nakasama at nakasalamuha ko sa misyon sa lugar na yon. Kapag sundalo ka, sabi nga lagi nang nasa hukay ang isang paa mo. Mas malalim pa nga yata sa hukay ang nasadlakan ko at hindi lang siguro isang paa. Pero babanggitin ko na rin, hindi lang panganib at karahasan ang napala ko sa misyong yon. Doon ko rin nakilala ang taong magpapabago ng buhay ko. Magandang araw, Miss Esperanza. Ako si Leo at ito na ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Alam mo, nung nadestino ako sa Samar mga 1977 yata yun Ang commander pa namin nun si, ano nga ba pangalan ni Re? Basta yung matangkad na maitim, pero gwapo kasi yun basta doon sa Samar. Hindi na lang nakalabas sa media. Paano nga ba? Martial law noon Yung aming platon, nanunog ng napakalawak na bukid. Pero hindi yun basta bukid. Doon nakabaon ng libo-libong katutubo na hindi ko sigurado kung mga rebelte nga. Pero yun ay utos na direkta kay... Lo, pangilang beses nyo nang naikwento yan Tsaka huwag na kayo maingay kung sino yung nag-utos noon. Nakaupo na yung anak baka maano pa tayo. Maganda na reputasyon nyo bilang retirado. Bakit ba? Kung ginawa ba ng tatay niya yan Tsaka never again to... Aray ko! Ayaw mo kasing tumigil Ay, napakagugulo ninyo. Nasaan na nga ba ako? Ano nga ba yun? Anong ako na destino sa Masbate naman ay nanunog kami ng bulkan. Lo naman, kanina Samar ngayon Masbate. Tapos nanunog kayo ng bulkan? Ano ba naman Lo? Sunod na kwento niyan nang huli sila ng bagyo. Ay, basta. Ang punto ko, kapag kayo'y kakalabit ng gatilyo, kapag may tututukan kayo, hindi pwedeng puro utak ang paiiralin. Hindi rin naman pwedeng bugso lang ng damdamin at puso ang mangunguna. Kapag kayo'y titira, tiyakin yung balanse ang puso at ang utak nyo. Tiyaking hustisya ang ipinatutupad, pero tiyaking naroon ang pagiging makatao. Ang mga sundalo, nakapangalaga ng kapayapaan, soberanya at interes ng bayan, hindi ng interes ng iilan. Oo, Lo. Sa dami ng paulit-ulit yung sinasabi, sa gulo rin ng mga sinasabi nyo, yan ang pinakamalinaw at yan ang prinsipyo ko. Basta ako ang prinsipyo ko, pag may natipo ang babae sa lugar, huwag aanakan. Aray ko! Yan, puro kakabalbalan SPG ka tsaka kaya maruming imahe ng mga sundalo dahil sa'yo. Ay, naaalala ko rin. Nung ako'y nadestino naman sa, Misamis, may nakilala akong isang babae. Abay, malaanghel. Yun isang gabi, nadatnan kong pagsasamantalaan ng mga kasama ko. Tapos, pinagtanggol nyo? Abay, siyempre. Pinagbabambo ko ng replay yung mga kasama ko. Tapos yun, nag-date kami nung babae. Sus, pinormahan nyo naman pala Lo Abay, siyempre. Kapag sundalo, iba rin ang kamandag niyan. Pero iba rin ang kamandag ng babae. Ay akala mo napakaamo pero akalain nyo ba ay lahing aswang pala. Nagkaaswangan pa nga. Abay oo, isang beses na magkasama kami. Tinambangan ba naman kami ng mga armadong tarantado. Abay napasuot kami sa gubat, nasukol kami. Bago kami patayin ng mga damuho
Abay tinubuan ng pakpak at humaba ang buhok ng babae. Ayon, nawalan ako ng malay pero kinabukasan, ang balita, 5 armado ang patay, mga tinanggalan ng puso. Kaya kayo, huwag kayong pakasisiguro sa pupuntahang mga misyon, lalo sa mga napakalayo at mga liblib. Asahan niyong may makikita kayong labas sa paniniwala at nalalaman ninyo. Maniwala kayo sa akin. Grabe naman Lo, ang tindi nun ah. Parang ayoko makainkwentro ng ganun. Bok, yan na yung van. Oo nga. Oo Lo, paano? Kayo na ho bahala dito ah, baka 2 buwan kami dun eh. Colonel Baste, tuloy na kami. Ingat kayo. Hinay-hinay lang sa ubas ha. Baka mapudpud atay nyo. Ay nako, huwag niyo akong alalahanin. Marami akong kadit. Hindi ako maiinip. Lo, tumigil ka ha. Ikaw naman, masyado kong istrikto. Kaysa naman nakabaluktot lang ang tuhod ko. Diba? Ay nga pala, dalhin mo ere. Ano to Lo? Ba't nakabalot pa sa pinutuyong dahon? Bala? Bala to Lo? Mga balang pilak. At ang balot niyan, sinaunang anahaw na may dasal. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong aalisin yan sa katawan mo. Isa ang lugar na yan sa Bukidnon na napuntahan ko na. Hindi pangkaraniwan ang lugar na yan. Gamitin mo yan at gagamitin mo lang yan sa iisang pagkakataon lamang. Wow, may power ba yan? Saka ano naman kaya meron dun? Sige Lo. Itatago kong mabuti. Salamat po dito. Ingatan mo yan. Huwag mong kalilimutan yan kapag nalagay ka sa napakalanganing sitwasyon. Sinasabi ko sa'yo, iba rin talaga ang lugar na iyon. Mga silver bullet na nakabalot sa pinatuyong anahaw na parang ginawang pakete ng mga bala. Pinabaon ito ni Lolo. Si Lolo ay isang retired army. Makulay ang naging serbisyo ni Lolo. Pinadala siya sa malalayong misyon at nagkamit ng napakaraming parangal. Yapak niya ang gusto kong sundan. Kasama ang best friend kong si Fred, lumipad na kami para sa isang misyon sa isang liblib na lugar sa Bukidnon. Malapit na! Delikado ang lipad natin ah! Ang baba nito tapos mabundok. Pinatay rin lahat ng ilaw natin. Marami raw papausbong na rebelding nagkukuta dito. Baka nga naman ma-detect tayo pag nakailaw tayo. Grabe, napakalaking puno nito. Wala talaga akong makakita eh. Parang may lalabas na halimaw. Hoy, anong halimaw ka dyan? Pero dyan yung magiging kampo natin eh. Tapos 2 buwan tayo dyan. Patindi to ha. Hoy, night vision goggles mo tsaka mga gamit mo. Tatanon lang daw tayo ha. Hindi pwedeng ibaba tong chopper. Oh, yan na, malapit na. Hoy, usag ka na! Ano nangyayari? Sumapit pa tayo sa puno? Mababa kasi yata masyado eh. Bok, tumatagilid. Bulok kasi itong gamit natin eh. Relax lang Bok. Pero paano ba nangyayari? Parang may umihila sa ilalim ah. Madilim at mapunong kagubatan. Mababang lipad ng chopper. Ganito kadelikado ang pagpasok namin sa destinasyon. Hanggang sa biglang kumalabog at parang tumatagilid ang chopper. Pinipilit ng piloto na ituwid ang lipad nito. Pero may gustong pumasok sa loob ng chopper na mula sa ilalim. Hanggang sa isang kasama namin ang biglang nahulog sa kinauupuan nito. Dumaos-dus siya sa isang parte ng chopper na parang may humahatak dito. Nakipaghatakan kami sa humihila sa kasama namin. Bok, ano nangyayari? Kapit lang Bok! Huwag niyong bibitawan. Napakalakas nito. Magbukas muna kayo ng ilaw, dali. May 5 maskuladong lalaking humihila sa kasama namin. Pero hindi namin ito mabawi-bawi. Hanggang sa binuksan ng ilaw sa loob. Nagsitilapon kaming lahat nang bumitaw ang humihila sa kasama namin. Bigla ring bumalik sa ayos ang lipad ng chopper. Lintik yun. Ano ba nangyari mga Bok? Bumangga pa tayo sa puno. Tsaka yung humila kay Bito. Ayos ka lang Bok? Ayos ba kayo? Parang hindi. Yung... may nasa bintana?
isang anino ng taong may kung ano pang hugis ang nasa salamin. Natanaw ko rin ang mabilis na pagdaan pataas ng anino. Maya-maya, mas matinding yanig at kalabog ang dumamba sa chopper. Bumigat ulit ang chopper. Dito na namin kinailangang magsitalon dahil bumabagsak na to ng pasubsob. Nagsitalon kami at nagparachute pababa sa napakadilim na gubat. Narinig naming sumalabit sa mga puno ang chopper bago tutuluyang bumagsak. Bumagsak ito pero hindi sumabog. Mabuti pa rin ang nangyari. Kami ni Fred, magkasamang bumagsak sa napakasukal na lugar. Grabe Bok, ang lala. Buti hindi sumabog yung chopper. Yung iba kaya, paano tayo lalabas dito? Shh! Huwag ka maingay. May gumagalaw dun. Bok, teka. Tao ba yan? Parang laki pero korting tao. Walang taong ganyan ng hugis. Saka napakadilim dito. Dapat na hindi niya tayo nakikita eh. Oo nga eh. Pero iniikutan yata tayo. Malamang mabangis na hayop dito sa gubat yan. Basta alerto lang. Huwag tayong masyadong gumalaw. Kahit na naka-night vision goggles, wala namang rumerehistro sa nakikita namin kundi mga puno at kung ano-anong matataas na dahon at damo. Ramdam din namin na may mabilis na umiikot-ikot sa amin. Pero hindi namin alam kung ano yun. Nakahawak kami sa mga baril namin. Nag-aabang. Nakikiramdam. Hanggang sa bigla kaming lumusot sa lupang kinatatayuan namin. Nahulog ako sa malalim na butas. Naiwan sa taas si Fred. Bok! Ayos ka lang ba? Oo, ayos naman. Putik yung binagsakan ko. Huwag ka maingay, huwag ka masyadong gagalaw dyan. Natatanaw ko pa si Fred mula sa kinalalagyan ko. Pero maya-maya pa, nakita kong may malaking itim na lumundag kay Fred. Sunod ay lumundag rin sa butas na kinalalagyan ko ang itim na nilalang. Nawalan ako ng malay sa isang bigwas sa buong mukha ko. Kuya! Uy, kuya, ayos ka lang? Nasaan ako? Nasa kubo ka. Yung kasama mo nandun lang sa kabilang higaan. Ano bang nangyari? Kasi inatake kayo nung hayop dun sa gubat. Pero buti hindi kayo, basta buti nakaligtas kayo dun. Oo nga pala. May umatake sa amin pero ano nga hayop yun? Salamat nga pala bata. Ano ba pangalan mo? Momon, ako si Momon. Sige, kain ka muna ng kamote, kuya. Aray, ang sakit na. Hoy, Bok, ayos ka lang? Relax lang ha, nandito na tayo sa isang kubo. Ano? Paano tayo? Sino to? Ako si Momon. Inatake kayo nung hayop dun eh. Nadala ko naman kayo dito. Ako si Leo. Salamat talaga, Momon. Ako naman si Fred. Salamat, Momon. Mga sundalo kayo, no? Sa inyo siguro yung bumagsak na eroplano ba yon? Hindi ko na mapupuntahan yun eh. Oo nga pala. Kailangan natin puntahan yung mga kasama natin. Naku kuya, hindi pwede. Baka kung ano nang nangyari sa mga kasama namin bata, kailangan namin puntahan yun. Imbis na intindihin nyo yung mga kasama nyo, mas yung sarili nyo muna ang alalahanin nyo. Kung mga sundalo kayo, hindi kayo pwedeng gumala dito ng ganitong oras. Baka masalubong nyo yung mga pangil ng buwan. Ano? Pangil ng buwan? Yung mga hudlom yun. Mga may baril. Kuta nila tong gubat na to. Malamang nga hinahanap na nila kayo eh. Siguradong nakita nila yung pagbagsak nyo. Baka nakaabang na yun. Kaya di kayo pwedeng lumapit doon. Kahit nga lumabas dito, hindi pwede eh. Baka kasi pati sa akin magalit sila. Pareho pala kaming dinamba nung sinasabi na hayop daw doon sa gubat. Nasa kubo na kami ng batang si Momon nang magising kami. Iisang gasera lang ang ilaw sa kubong yon sa gitna ng gubat.
Doon na kami kumain at nagpaumaga. Kinaumagahan, may isang kapwa sundalo ang sumusundo sa amin. Uy, si Momon may kasama oh. Uy, babae, Bok. Malayo pa lang kita mo ng sexy. Kuya, mga kuya! Kasama niyo yata to. Momon, Sergeant Maya de Leon. Kayo sina Private Leomar Del Piero at Private Godofredo Malvar? Yes ma'am. Yes ma'am. Fred na lang at your heart service. Ba't kayo nakangiti? Hindi ako nakikipaglokohan sa inyo. Pinasusundo kayo sa akin. Nandun na sa base yung ibang kasama. Kayo, nagsipagliwalo pa kasi. Hindi po kami nagliwaliw, Sergeant. Pagbagsak po nung chopper, may kung anong umatake sa amin. Tapos tumambay pa kayo dito sa kubo. Delikado yung ginawa nyo. Kung natuntun kayo ng pangil ng buwan, edi pati tong bata na pahamak. Ako nagdala sa kanila dito. Hinimatay kasi sila tapos... Hindi ka dapat nakialam, Totoy. Mapapahama ka pa sa ginawa mo eh. O kayo, tara na sa base. Ayos. Suabe. Momon, salamat ha. Sarge, carry me through the night. Salamat, Mon. Ito, tabi mo na to. Pambili lang ng pagkain mo. Naku, salamat mga boss. Pag may kailangan kayo, puntahan nyo lang ako dito. Tsaka, ganda ng sundo nyo ah. Oo nga eh. Swerte namin, no? Uy, ma'am. Ma'am, baka pumutok yan. Ganda-ganda mo tapos, aray ko. Ano? Putok nguso mo, no? Kiss sa baril na pala mo. Tara na. Nang papunta kami sa kampo, wala kaming makitang pwedeng daanan ng tao. Lupa, matataas na talahib at napakalaking puno. Diyan kami nagsisisuot. Isang napakalaking gubat ang binabaybay namin. Nagulat kami sa itsura ng dinatnan naming kampo na nasa gitna pa rin ng gubat. Ganito kampo dito? Kubo-kubo to ah. Grabe, bangklase. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kampo sa gubat. Ano bang inaasahan nyo? Malaking barracks? Kung magtatayo kami ng kompletong base sa gitna ng gubat, dinirat-rat tayo. Gamit din ang utak. Hindi puro laki ng braso at baril lang. Ang cool nga eh. Pati mga gamit pang training astig. Puro kahoy, no? Paano kaya tayo magti-training sa kadres dito? Uy, ayun na yung mga kasama natin. Hoy mga bok, ayos lang ba kayo? Booty boy kayo. Kaso yung... Tama na kwento. Ano kala nyo dito? Reunion? Ayan si Commander. Attention! Welcome sa Kampo Pilandok. Na-brief naman na kayo sa magiging mission nyo dito. Siguradong wala sa briefing nyo yung magpatayo-tayo at mag-sightseeing. Wala kayo sa bakasyon. May mga kailangang i-infiltrate, i-surveillance. May mga kailangang sagipin at pabagsaking maliit na grupo. Men, this is an elite mission. That is why kung mapapansin nyo, kukonti lang kayong naririto. At napakaliit ng kampo natin. Sergeant De Leon, yes ma'am, ikaw ang bahala sa mga bagong dating natin. Make sure may paalam sa kanila ang mga dapat malaman. Are we clear? Ma'am, yes ma'am. Pagtanghalian muna kayo. Uy, iba na naman tingin mo dun ah. Pre, nasa langit ba ako? Grabe si Maya, tapos si Commander. Ang laking babae pero ang sexy din eh. Ay nako, mag-focus ka nga. Kumain na lang tayo. Del Piero, Yes ma'am. anong tinitingin-tingin mo? Ha? Hindi po. Niloloko mo ba ako? Hindi nga. Bakit? Tayo na ba para lokohin kita? Hindi nga. Hindi po. Uy, teka lang. Bastos ka! Maya, ma'am, aray ko. Hindi ko sinadyang mapasulyap kay Maya. Pero napatitig na nga ako. Pagtayo ko, siniko niya sa panga si Fred. Hinatak naman niya ako't ibinalibag sa lamesa. Bagsak ang mesa. Sumabog ang tanghalian namin. Anong nangyayari dito? O sige, kayong lahat. Give me 100. Move! Move! 100! Ba't may ambagan? Gago, push up!
Humanda kayong dalawa sa akin. Matapos ang tanghalian, nagta-target practice ang tropa, kasama si Maya. Siyempre, hindi ko pinalampas na makapagpasikat. Uy, kala ko baka matuntun ng mga kalaban. Pag nagta-target practice pa pala. Malayo naman daw to sa mismong gubat ng isang baryo na pinagkukutaan ng mga kalaban eh. Tsaka sakto to. Pasisikatan. Babawian ko yung leon. Bakit? Gusto mo na namang makatikim? Pwede naman. Hindi. Grabe ka nga kanina eh. Kulang pa nga yun eh. Sobra ka na ah. Sayang no? Mintis yung 3. Yabang mo ah. Di ako nagyayabang. Amin na. Pasubok nga. Ako naman ang pumwesto para bumaril. Napakatalas ng tingin sa akin ni Maya habang naghahanda ako ng baril. Bago pumutok, kinindatan ko pa ito. Pinandilatan naman niya ako. Sunod-sunod kong sinapol ang lahat ng target sa mga puno. Walang mintis. Nagpalakpakan ang tropa. Oh, di ba? Hanip, parang makina no? Sapul lahat. Baka di nyo alam, agila tawag dyan dun sa amin dahil sa husay ng mata niyan. Apir! Salamat. Alam nyo kasi, ang paghawak ng baril, lalo sa pag-asinta, dapat may puso. Mula sa puso, papunta sa mata, papunta sa daliri, hanggang sa gatilyo. Sus, dali-dali nung ginawa mo eh. Dali-dali, di mo nga nagawa eh. Saka alam mo, pati puso mo kaya kong asintahin. Pweh! Doon nagmintis! Maghapon kaming nag-iiringan ni Maya. Nagagandahan ako sa kanya, pero napipikon din ako sa angas at pambubuli niya. Inutusan pa niya kaming maglinis ng palikuran ng kampo. Pinag-igib kami nito ng tubig. Kinagabihan, inakala kong makakatulog ako dahil sa pagod at bugbog na inabot namin dahil sa nangyari nung isang araw. Halos hindi ako nakatulog dahil sa kung ano-anong kakaibang tunog at marami rin akong kakaibang naramdaman. Lumabas ako sa tinutulugan para magpahangin. Pero imbis na antukin, iba ang lumapit sa akin. Ay, ang tahimik. Sarap sa tenga. Di naman ako makatulog. Ha? Ano yun? Anong amoy yun? Unay, lumamig ang hangin. Tapos, sumama sa hangin ang napakasangsang na amoy. Nasulyapan ko rin sa dilim ang kung anong gumagalaw sa mataas na damuhan. Inisip kong mga hayop lang ito. May narinig na rin akong tila malalim na hininga ng lalaki. Tumayo ako't tiningnan ang paligid. Ano yun? May tao ba? Imposible. Ha? Ano yung lumipad? Mula sa likod ng malalaking puno at malalagong damuhan, isang malaking ibon ang lumipad. Biglang tumahimik ang paligid. Sobrang tahimik na kahit mga kuliglig, hindi ko marinig. Maya-maya, mahinang iyak ng babae ang bigla kong narinig. Unti-unti akong kinabahan. Tatakbo na sana ako pabalik sa loob ng sleeping quarters nang biglang sumulpot ang isang babae sa likuran ko. Ah! Pusang gala! Ano yun? Grabe. Nakakatawa yung itsura mo. Yung mata mo, napakalaki. Sweet mo naman parang mag-effort ka ng ganyan sa akin. Bakit? Ang saya, di ba? Ano ka ngayon? Napakalaki ng tawa ni Maya, habang ako, inis na inis sa nangyari. Tinakot ako para pagtripan. Ang totoo, napikon lang din ako. Habang tumatawa pa rin si Maya, bigla na akong pumasok sa quarters at padabog na humiga. Akala ko'y makakatulog na ako. Pero para bang may kung anong nanonood sa pagtulog ko. Parang may sumisilip sa pagitan ng mga kahoy ng kubo.
Parang may mga mata. Mapupulang mga mata. Attention! Hoy Bok, nagdurog ka? Ni hindi ka nakalmusal ah. Ayos lang ako. Wala lang din akong gana. Ay nako. Hindi ka ba nakatulog? Minulto ka ba? Hindi. Napanaginipan lang kita. Kayong tatlo, anong pinagbubulungan nyo dyan? Sorry po, ma'am. Makinig. Ngayong araw, magpapadala ako ng maliit na team na magsusurveillance sa isang baryo malapit dito. May intel na doon daw nagre-recruit ng mga miyembro. Isa pa, kailangang kumpirmahin ang inire-report na training na rin daw ng mga recruit doon. Kailangang mag-uncover ang team na bubuuin ng 3 tao. De Leon, yes ma'am, you take the lead. Kasama mo sina Del Piero at Malvar. Ha, ma'am, iba na lang. Ayoko ng lampa. Ayoko ng leon. Ako mahilig sa leon. Aray! Kayong tatlo, akala nyo ba hindi ko napapansin yung pinaggagawa nyo? Ma'am, kadarating lang ng 2 kuting na to. Baka kasi... De Leon, that's an order. Ma'am, yes ma'am. Dami mong kuda eh. Dapat Tarat pangalan mo, hindi Maya. Aray ko! Kanina ka pa sa patpat na yan ah. Ma'am, kahit kadarating lang namin dito, I'll take the mission. And I will assure you that I will deliver. Good. Now, as I've said, you'll go undercover. Mag-iikot kayo sa maliit na palengke. Kunwari, maliligaw sa mga kabahayan. At ang cover nyo, Del Piero, De Leon, Magnobio. Ha? Angal ka pa? Why, Lorena? Malvar, give me 50. Down! Eh? 20? 80. Down! Move! Sinimulan na namin ang isang misyon sa maliit na baryo. Hindi maipinta ang inis sa mukha ni Maya. Ako naman, palihim na ngumingisi habang pasimpleng humahawak sa kamay nito. Kundi man, umaakbay dito. Mahal, ang gaganda ng mga damit dito oh. Tara, bibili kita. Yang kamay mo ha? Kanina ka pa. Ikaw yung ano ba? Magnobio nga, di ba? Buti nga holding hands eh. Gusto mo yata akbay. Tigilan mo nga ako. Visit. Mahal naman eh. Pasensya na ho. Sinusumpong lang ho eh. Naiinitan po kasi. Kunin ko po tong dress. Hoy, baka naman gusto nyong bitbitin tong mga bag nyo. Puro kayo pakilig dyan eh. Pakilig ka dyan. Tampalin kaya kita. Isa ka pa. Magnobio nga, di ba? Saka tour guide ka nga namin, di ba? Di naman trabaho ng tour guide to eh. Naku. May, sa bandang kaliwa, isang kainan na nagsuserve ng Binakay steamed corn cake na sikat dito sa Bukidnon. Hindi to pwedeng palampasin, lalo na kung first time nyo dito. Yung naka-jacket may bakal. Lokal yan. Pero parang taga-kabilang baryo. Parang may mga hinihintay. Tutukan natin sandali. Boss, waiter! 3 sinuglaw kami. Tsaka pinyasitas. Ulam pa siguro yung... Umalis. Sundan natin. Mahal. Tulungan na kita. Bitiwan mo nga ako. Hoy, hintay! Mga bag nyo! Yung pagkain natin! Nakabuntot kami sa 2 armadong mabilis na lumalabas ng palengke. Napunta kami sa kalye sa tabi ng maisan sa kasusunod sa 2. Pero ang nakakapagtaka, bigla silang naglaho. Dito kami nakaengkwentro ng kung ano. Saan yun? Wala namang papasukan dito ah. Imposibleng nagsidaan sa maisan yun. Hindi naman nga nakalayo sa atin eh. Alerto kayong 2. May umaaligid sa atin. Nasa maisan nga yata. Natunugan kaya tayo? Imposible. Ha? Ano? Ano yun? Ang baho. Tao ba yung gumagalaw doon? Umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Umihip sa mga batok namin ang malamig at kakaibang hangin. Tanghaling tapat yun, pero biglang kasing lamig ng madaling araw ang paligid. Napaatras kami nang umahon sa maisan ang napakalaking baboy ramo. Napakalaki naman yata niyan.
Tsaka ganyan ba mata ng baboy Ramo? Parang bumatakbok. Walang bubunot, pero alerto lang. Lakad tayo palayo. Mabagal lang para hindi tayo habulin. Ay putya! Pagpihit namin para umalis, nasa likod pala namin ang isa sa sinusundan namin. Kakaiba ang panlilisik ng nangingitim nitong mata. Mula naman sa likod, sa kinalalagyan ng baboy kanina, isang lalaki ang sumunggab sa amin. Sa laki ng lalaki, pareho kaming nasakal ni Fred. Dinamba naman ng isa pang lalaki si Maya, pero tuhod ang sumalubong sa kanya. Bumagsak to sa isang siko sa batok. Kami ni Fred hindi makakalas sa napakahigpit na piga ng lalaki. Nakakalas lang kami nang sikuhin ni Maya ang tenga nito. Nagsibangon ang mga lalaki, pero ibang-iba na ang mga itsura nila. Baka makatawag tayo ng atensyon dito. Pero grabe yung mga mata nila pulang-pula. Naka-good shit rin yata itong mga to ah. Walang war on drugs dito. Takbo na! Tara! Hindi tayo pwede sa maraming tao. Tawag atensyon to. Pero wag tayo dyan sa maisan. Baka lalo tayong madisgrasya. Grabe, ang bibilis nila. Sa ibang klase parang mga gutom na hayop kung makatingin. Oy, ano nangyayari? Ba't malalaking aso na yung humahabol sa atin? Nalintik ka na. Basta, takbo lang. Mga kuya, ate, Mon! tito, bilis! Sumunod na lang siguro tayo. Wala na. Grabe, kinabahan ako dun ah. Wala na, ligtas na kayo. Muntik na. Mon, saan ka nang galing? Bigla kang sumulpot ah. Nakikiani ako ng mais. Tapos nakita ko kayo. Buti hindi kayo inabutan nun. Sa susunod, pag nakita nyo yung mga ganong baboy Ramo, lumayo agad kayo. Hindi ordinaryong baboy yun, no? Anong hindi ordinaryong baboy? Bakit ba? Kusa bang nagiging sinigang yun o inihaw? Patawa. Di naman kalbo. Nako kuya, kayo ang magiging pagkain pag inabutan kayo nun. Basta iwasan nyo yung mga ganon. Iwan ko na kayo ha, baka hanapin ako ng amo ko eh. Sige Mon, salamat ha. Salamat, Totoy. Ingat ka. O paano? Bukas na natin ituloy. Paggabi na rin eh. O tara. Malapit na kaming abutan ng kakaibang baboy Ramo na yon. Pero naitakas kami ni Momon na biglang sumulpot. Kahit nandun na kami sa bahay na pansamantalang tutuluyan, iba pa rin ang pakiramdam ko. Para bang lagi nang may nakasunod o umaaligid sa amin. Hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos maghapunan at bago magsitulog, nagmeeting muna kami tungkol sa mga nangyari at sa gagawin namin kinabukasan. Akalain nyo natunugan agad tayo ng dalawa kanina? Napakatalas naman nila. Kaya bukas, hindi na dapat magnobyo ang cover nyo. Kasi nakilala na kayo eh. Dapat, kami naman ni Maya ang magnobya. Diba? Ba't di na lang kayong dalawa yung maging magnobyo? Pangit yung ganun. Mas maganda yung idea ko. Wala ba tayong mas seryoso? Kayo tong siraulo eh. O sige, siguradong nakilala tayo kanina. Bukas, mag-disguise na tayo. Pero anong disguise? Teka, alam mo, pinakamaganda pa rin yung mag-partner tayo. Kasi kakaiba yung tatlo tayo tapos magtutropa lang. Hindi, mas okay pa rin yung idea ko. Kasi malaki ako. Kinalaman nun. Pero sige, mag-disguise tayo at mag-partner pa rin. Pero tigilan mo yung kakahawak mo ha. Oo nga, no touch until further notice. Paano masasabi magnobyo tayo kung di kita hawakan? Di magjawang magkaaway. Basta no touching below the belt. Aray! Bahala na nga kayo. Visit. O ano ngayon? Di natutukan ka ng kutsara. Ay nako. Padabog na pumasok sa kwarto niya si Maya. Kami na lang ni Fred ang nagplano. Ako naman, bago matulog, matyaga akong sumulat ng kapirasong tula. Ibinalot ko ito sa isang bala at inipitan ng bulaklak.
Saka ko to hinagis sa bintana ng kwarto ni Maya. Kinabukasan, nakita ko ang sulat na nakatapon sa lupa sa labas ng bintana niya. Pero nangiti na rin ako dahil nabasa niya to. Hello. Good morning. Kain ka na. Good morning mo mukha mo. Good morning pala ha. Ewan ko sa'yo. Tinuloy namin ang paglilibot sa bayan. Ang disguise namin ngayon, matandang mag-asawa. Siyempre, nakabusangot pa rin si Maya at panay ang singhal at dabog sa amin, lalo na sa akin. Ay, tignan mo darling, napakaganda talaga ng pinya rito. Ay, tara nga't makabili. Oops, no touching law. Lola oh. Hahatawin ko na talaga kayo ng tungkod. Lalo ka na, Del Piero. Balikat lang naman ah. No touching nga kasi baka mapanis. Anong mapanis? Hindi, amoy panis dito kasi. Daming pinya. Uy, may umpukan dun sa plaza, parang may nagpipreach. Pero armado yung ibang kasama. Malvar, magmasid ka sa malayo. Doon tayo, Del Piero. Kunwari, nakikinig tayo. Oh, kamay mo. Ay, sorry. Diyan na lang. Umusod ka nga. Ito naman, mag-asawa nga tayo, di ba? Siyempre kailangan kitang dikitan. Inakaakbay ka na eh. Kaya nga, kasi mag-asawa yung cover natin. Naku naman. Aray ko! Tado ka, buka. Namatok ka pa. Naiibang relihiyon ang ipinangangaral ng dalawang lalaki. Armado ang ibang lalaking nakabantay. Mula sa plaza, isinama kami ng mga nangangaral sa isang bakanting lote sa dulo ng isang maisan. Doon kami nakakita ng naiibang pagsamba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagsamba. Yung baboy ramong nasa loob ng pulang guhit, yun ang sinasamba nila. May nakatingin, akbayan mo ko. Kita mo? Gusto mo rin, no? Gugulpihin na talaga kita mamaya. Oh, ano yun? Isa-isang naghuhulog ng manok sa malaking butas? Grupo ba ng rebelde to o kulto? Teka, may malaking ibon. Agila ba yan? Pero itim na itim. Kakaibang dasal. Sumasamba sa baboy ramo. Ngayon naman, napakalaking ibon ang umiikot sa amin. Biglang pumasok ang ibon sa butas na pinaghulugan ng napakaraming buhay na manok. Nangingilabot kami, pero nakapako ang mga paa namin. Pinahanay yung mga bagong recruit dun sa butas. Si Bok. Bok! Bok, alis na! Nagkumpulan yung mga bantay tapos nakatingin sa inyo. Gagawa ko ng gulo, alis na dyan! Palapit na sa atin. Pasimple kaming lumabas sa bulto ng mga tao sa bakanting lote. Sinusundan kami, pero hindi kami pwedeng tumakbo. Sa paglayo sa mga sumusunod sa amin, napasuot kami sa pulo ng mga kubo. Nawala yung mga sumusunod. Kaso, napalayo na rin tayo. Sana si Malvar? Ewan ko, nawala na nga eh. Sana nakalayo siya. Puro kubo na dito. Ano kaya to? Teka, may humihingi ng tulong. Oo nga no. Paano kung yan yung mga kasama nating nawawala? Di tayo pwedeng kumilos ngayon. At least, may nakumpirma tayo kahit paano. Kailangan nating makalabas. Habang nagbubulungan kami, may nakita kaming taong nakakadena at gumagapang palabas ng kubo. Tigmak ng dugo ang unipormadong lalaki. Nakababato sa kubo. Mula naman sa kubo, isang malaking lalaking napakahaba ang buhok ang nakayukong lumabas din. Hinablot niya ang paa ng lalaking gumagapang. Parang laruan niya tong hinagis paloob. Nagtago kami ni Maya sa likod ng puno. Nang umangat ang ulo ng malaking lalaki, tumambad ang mukha nitong marungi sa sariwang dugo. Napaluno kami ni Maya. Ba't ganun? Para siyang nagilamos ng dugo. Delikado to. Kailangan nating makaalis. Pero paano? Napapaligiran na yata tayo eh. Mula sa pinagtataguan namin, ramdam namin ang mga yabag na tumatakbo sa paligid.
May mga kaluskus din sa di kalayuan. May nakaabang na sa amin. Ilang sandali pa kaming nakipagtaguan. Ang masama, hindi namin sila makita. Pero nakakapagtaka ang mga nasusulyapan namin. Mga nagbabagang mga mata sa dilim, sa pagitan ng mga talahib at mga puno. Para bang hayop ang kalaro namin. Lalo tayo napapaloob sa masukal. Lalabas ako. Mauna ka ng tumakbo. Total bestado na tayo eh. Bahala na. Pero, Uy, gago! Bok, buwisit, babarilin na sana kita eh. nako, buong buhay kang kakanta ng The One That Got Away kung binaril mo ko. Tara, sunod kayo sa akin. Aray ko, aray putya! Uy, ba't ka nag-dive? Gago, tinulak mo ko eh. Habang tumatakas na kami sa liblib na lugar, ramdam naming nakasunod pa rin ang mga hindi makita. Mga aninong mapupula ang mga mata. Hindi na lang namin mapag-usapan, pero pare-pareho kaming nag-iisip kung tao ba ang mga nakasunod. Nakalabas naman kami at nakarating sa tinutuluyan namin. Ay, ang hirap nun ah. O sige, sa ngayon, ang nakumpirma natin, may hawak nga silang mga kasamahan nating sundalo. Kumpirmado ring nagre-recruit sila sa baryong yon. Pero mukhang hindi basta grupo ng rebelde yun, no? Para silang kulto. Kakaiba yung pagsamba nila. Baka kung anong sekta ng relihiyon niyang mga yan. Tapos, ginagamit na rin nila para makaakit ng miyembro. Karaniwan yung mga ganyan sa mga suppressed area. Ma'am, hindi lang yan ang nakumpirma namin ngayon. Ano pa, Malvar? Nakumpirma kong napakaganda mo rin. Aray ko! Sabi ko, napakagandang training ground rin ng mga kagubatan dito para sa mga rebelde. Tapos, yung puso ko kumpirmado ring nahulog na kay... Aray ko! Malvar, give me 50! Down! Yes, ma'am. Ay, masama bang magsabi ng feelings? Kahit puso ng sundalo, tinatamaan din, no? Bukas, last day nyo na muna dyan. Back to camp muna kayo sa hapon. May konting kasiyahan tayo bukas ng gabi. Aba, anong meron, ma'am? Birthday ko. Konting salo-salo naman sa tropa para makapag-relax kahit paano. Wow, ma'am, pwede ba kitang isayaw? Ariyo! 50 daw, di ba? Tuloy mo na yan. Maghapon ulit kaming nag-ikot sa bayan at sa ilang kabahayan doon. Bukod sa mga rebeldeng nakikihalubilo sa komunidad, lagi kaming nakakatsyempo na mga kakaibang bagay at pangyayari. Kundi taong biglang nawawala kapag napapansin namin, lagi kaming sinusundan ng mga kakaibang ibon, parang mga uwak pero kakaiba. Sa mga maisan, palaging may mga nagtatagong baboy ramo na tila nakamasid sa amin. Pagbalik natin dito sa Lunes, tuntunin na natin yung nasagap nating kampo nila dito. Pero sa ngayon, pahinga na muna. Pero pansin nyo, lagi talagang may parang nakasunod sa atin. Ibig sabihin halata na tayo. Pero parang hinahayaan lang tayo eh. Paano kung pinapainan lang tayo? Posible, baka ganyan din yung nangyari sa mga kasama nating nabihag nila. Pero yung mga sumusunod sa atin, pansin nyo ba? Kakaiba eh. Ayaw kong isipin pero tao ba yun? Pag humarap tayo kay Commander, huwag mong sasabihin yan. Huwag kong sasabihing mahal kita? Oy, baka pumutok yan ha? Ipuputok ko talaga to sa nguso mo para manahimik ka. Napakalaki mong tao, napakadaldal mo. Walk out na naman, LQ na naman kami. Ay. Konti na lang, ililibing ka na ng buhay nun. Huwag ka na kasing umasa, boy. Ako na bahala doon. Bumalik na kami sa kampo. Sa inis kay Fred, nauna na doon si Maya. Pagdating namin sa kampo, nakalatag na ang mga pagkain at inumin. Ang matikas na commander, nakangiti, pusturang-pustura. Biglang naiba ang mood sa tensyonadong kampo. Oh, upo na kayo doon. Happy-happy muna tayo ngayong gabi. Ma'am, happy birthday po. Happy birthday po. Salamat. O sige, magsikain muna.
Ma'am, happy birthday! Siyempre, I have a gift for you. Lakas mo rin ha? Siyempre, minsan lang ang debo eh. Tsaka ma'am, napakaganda mo pala. Ngayon lang kita nakitang, aray ko! Tara na. Isang simpleng salusalo. Isang gabi ng konting kasiyahan. Ang mga armas at uniforme nakatabi muna. Pagkain, alak, kantahan. Yun ang inatupag namin sa gabing yun. Busog, patabi lang, pwede? Ang laki ng space ha. Tatabi nga eh. Oh, namumula ka pala pag nakainom, no? Bihira ako uminom eh. Hinay-hinay lang, baka malasing ka. Kaya kong sarili ko. Ba't mo ba ako binubisit? Grabe ka naman, binubuisit agad. Kinakausap lang kita eh. Relax ka lang ngayon, wala tayo sa labanan. Nagre-relax nga ako eh. Kaso, ini-istorbo mo ko dito. Grabe, kinakausap lang naman kita. Uy, ubus mo na agad. Teka, kuha kita. Buksan ko na rin ha. Yan. Dahan-dahan. Tinutubig mo eh. Akin na nga. Sabi ng tansyado ko sarili ko eh. Doon ka lang nga kay Malvar. Si Fred? Ayun no. Sira ulong yun. Si Commander pa yung dinikitan. Tapang rin ng apog no. Pareho kayo. Uy, ba't naman ako? Nga pala, may iba ako. Taga dito ka rin no? Kabisado mo yung mga lugar dito eh. Taga Camiguin ako. Lapit lang din. Swerte nga eh. Dito lang din ako na destino sa Bukidnon. Lagi kasi akong nasa bandang Luzon. Mga Quezon, mga ganun. Sa bangis mo, maboboring ka lang dun. Ikaw naman, sa yabang Manila boy mo, maaga kang mamamatay dito. Anong mayabang? Saka hindi ako taga Maynila, Bulakenyo ako. Bago ako mag-PMA, nag-Bulacan State University muna ako. Anong tinapos mo? Yabang management? Huwag ka na magjo-joke ulit ha. Balik ka na lang dun sa laging nakatikom yung kamao mo. Mas bagay sa'yo. De biro lang. Bachelor of Arts sa Malikhaing Pagsulat ang tinapos ko dun. Ano yun? Para maging writer? Corny mo pala eh. Uy, anong corny? Ba't naman corny yung literature? Mamaya, tignan natin kung corny yan. Uy, si Commander ba yung kakanta? Go ma'am! May amats na yata. Oo, si Commander Lorena na pinakamatikas at ubod ng estrikto, biglang kumanta at halos sumayaw na. Puro Beatles pa ang kinanta. Dahil sa ginawa ni Commander, talagang lahat kami ay nagpakawala na. Pinangunahan ba naman ni Commander? Ayos din si Commander. May boses naman pala eh. Oo nga eh, kaya pala nagpa-party, may talent pala. Ikaw ba, kumakanta ka? Ako yung nagpapakanta ng kalaban. Oh, ba't kahit nakainom ka nakakatakot ka pa rin? Yan ang problema sa inyo eh. Lalapit-lapit kayo. Puro kayo palipad hangin. Ayaw niyo naman akong kilalanin ng maayos. Puro kayo takot. So gusto mo rin pala yung mas kinikilala ka. Ang stupid ng tanong. Sorry. Siguro dapat rin ako magpakilala ng mas maayos. Uy, si Fred. Anong gagawin yan? Bok, I support you. Ano sasayawin mo? Gago, kakanta ako. Para to kay Commander na napakaganda ngayong gabi. Ay mali, lagi siya maganda araw-araw kahit naka-uniforme. Para sa ito, ma'am. Si Fred ang kumanta. Hagalpakan sa tawa at tantsawan nang lapitan pa niya si Commander. Lalo siyang binuska ng tropa nang bumunot ng baril si Ma'am. Si Maya naman ang nilapitan nito, pero inambaan siya nito ng suntok. Ayos, natapos din pre. Buti natapos na. Aalis na sana ako eh. Uy, anong gagawin mo? Paano? Ako naman siguro. Uy, Bok, maghunos dili ka, huwag mong sirain yung gabi. Ulul, tapos ng ginawa mo, wasak na ang gabi. Pero bubuuin ulit natin ang gabi sa pamamagitan ng isang tula. Opo, hindi ako kakanta, hindi ako marunong pero tutula ako. Aba, Makata ka pala. Ay, hindi po, Makate po yan, Makate. Lol, manahimik ka.
Kung di niyo po na itatanong, mula ho ako sa bahay ng mga makakata. Ang tula na to, nihahandog ko sa isang matinik na rosas na nakaupo at mag-isa doon, sa dulo. Ito na. Si Maya. Nakilala lang kita bilang si Maya. Ganun mo ko sinisimulan, paulit-ulit. Kaya't di ka mawaglit, lagi ka nang dala. Mabuti. Tugon sa'yo'y iisa. Ano pa nga ba ang mayroon para masambit? Kung ikaw ay kilala lang bilang si Maya. Sino sa atin ang may pakay? Ikaw o ako ba? Huwag nang magtanong, di na ako tutugon pabalik. Kung ang tanging kilala ko lang ay si Maya. Nakatitig lang si Maya sa akin habang hawak ang nagpapawis na bote ng beer. Bago matapos ang tula, nilagok niya ang beer at biglang nag-walk out. Para bang nagpahid pa siya ng luha noong nakatalikod na siya. Naglaho siya sa buong kampo. At dahil nag-alala ako, hinanap ko na siya. Saan na yun? Lumabas ng kampo? Delikado yung ginawa niya. Maya! Saan ka na ba? Uy, Maya! Nandiyan ka lang pala. Ba't ka naman umalis? Bakit? Hinahanap mo ba ako? Siyempre. Delikado dito sa labas. Tara, bumalik na tayo. Mamaya na. Samahan mo muna ako dito. Ha? Hahanapin nila tayo eh. Sabi ko, samahan mo muna ako dito. Nagulat ako nang lumapit si Maya sa akin. Sobrang lapit na nakatutok na ang mukha niya sa akin. Napakaliwanag ng buwan nun. Kitang-kita ko ang namumungay na mata nito. Di ko maiwasang mahulog sa mga tingin niyang nagpapaanyaya. Ha? Okay lang ba, Maya? Kasi... Ayaw mo ba? Ha? Anong... Halikan mo ko. Ano kasi... Hindi yun tanong. Kasi... Nako... sige. Sabi mo yan, ha? Leo! Ha? Maya? Lumayo ka dyan. Bilis! Ha? Anong nangyayari? Ba't dalawa kayo? Hindi ako yan. Mag-isip ka. Hindi siya amoy alak. Hindi rin siya namumula. Lumayo ka na. Kinilabutan ako nang mapagtanto ko ang mga sinabi ni Maya. Ang Maya na kasama namin, namumula na dahil sa alak. Yung nakita ko sa sukal, maayos ang itsura. Tumindig ang lahat ng balahibo ko sa pag-iisip kung sino ang katabi ko. Agad akong napatalon at tumakbo sa Maya na nagsasalita. Yung Maya na palagay ko ay tunay. Ikaw! Lumayas ka. Alam ko kung ano ka. Maya, ano ba to? Ano nangyayari? Yung isang yan. Aswang yan. Ano? Aswang? May aswang? Layas na. Baka di ako makapagpigil. Nanlalaki ang mata kong tinititigan ang isa pang Maya. Bigla itong tumalikod at nagtatakbo sa mas mapunong parte. Doon ito naglaho sa dilim. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. May nangopya kay Maya. May aswang at napakalapit ko dito. Ano? Sa kalokohan mo, muntik ka nang mamatay. Tara na. Teka, kasi... Bilisan mo. Gusto mo, balikan mo yung aswang? Di ba gusto mong halikan yun? Ano? Hindi, kasi sabi mo, nilapit niya yung... Tumahimik ka na. Pinaglaruan yung emosyon mo kasi yun ang nasa loob mo. Ang dali mong nahulog. Mali ko ba? Wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Aswang? Kinopya ka? Isipin mo naman yung lagay ko. Sa amin sa Bulacan, saka sa Maynila, kwento lang yun. Isipin mo naman. Boses mo. Oo na. Pero sa susunod, huwag ka kasing naghahanap ng halik kung kani-kanino. Tutula-tula ka pa. Halik lang pala gusto mo. Sa iba pa hinanap. Hindi naman... Ay. Uy, Maya, sandali. Yung tula ko narinig mo, di ba? Uy! Narinig ko yung tula. Malinaw. Ay, nako.
Pambihira naman, ano ba nangyayari? Aswang tapos. Uy, Bok! Uy, gago! Ano ba? Gulat na gulat ka! Saan kayo nagpunta? Tsaka, ba't nanlilisik na naman yung butas ng ilong nun sa galit? Yun na. Binasted ka na ba? Ipinagtapat na ba sa'yo ang masakit na katotohanan? Na ako ang mahal na mahal niya? Nakikiramay ako sa pag-ibig mo, Bok. Okay lang yan. Gago, binasted ka dyan. Di naman ako katulad mo. Ang kalat mo kanina. Layon mo nga ako. Baka isipin nila, tropa kita. Ulul, di mo ba nakita yung ginawa ko? Tawag doon, tapang ng puso. Ha, tapang ng apog, sabihin mo. Kala mo lang nagmamatigas yung Lorena ko. Pero laglag panty noon. Di mo nakita nag-CR bigla yun pagkatapos ko siyang kantaan. Siguro sa banyo yung nagtititili sa kilig, nagtatatalon pa. Nagsuka yun kaya nagbanyo, ugok. Tigilan mo nga ako. Ay nako. Pag yun napasagot ko, goodbye push-up na. Ano ba nangyari sa'yo? Yung mukha mo, parang kang matatay na ewan Paano ko ba binasted? Muntik na akong matay sa kilabot. Bok, may aswang dito. Kinopya pa si Maya. Ano? Aswang? Huwag ka maingay. Ganito kasi. Di ba hinanap ko siya nung nag-walk out siya? Nakita ko siya sa mapunong parte malapit dito. Tapos nag-usap kami. Tapos iba yung kilos. Parang gusto akong halikan. Nung malapit ng biglang may sumigaw. Lumabas yung totoong Maya. Totoo, Bok, promise. Itanong mo pa kay Maya mismo. Kagi pare, kinalabutan ako. Pero, totoo lang, hindi bago yung kwento mo Lumaki ako sa probinsya. May napapabalitang aswang din dun sa amin. Tapos, nakakapanggaya nga rin daw ng itsura. Pero pag daw nakita mo sila, hindi mo pwedeng lingunin kasi mapaglalaruan ka talaga. Huwag ka nga raw sasagot pag tinawag ka Tapos ikaw, ayan, nakaharap mo pa. Muntik pa kayong maghalikan. Ang gabing puno sana ng kasiyahan, natapos sa kababalaghan. Dahil hindi mawala sa isip ko ang nangyari, uminom ako ng alak para antukin. Pero nung nahiga na ako, sinundan ako hanggang sa panaginip. Napanaginipan ko ulit ang peking Maya. Iginapos daw ako nito sa isang puno. Iniitak daw nito ang katawan ko at isa-isang pinipitas ang lamang loob ko. Napabalikwas ako nang buksan na nito ang dibdib ko. Ah! Maya! Panaginip. Grabe. Yung aswang. Kalma, Leo, kalma. Ay, grabe. Mag-uumaga na nang makatulog ako. Nang magising ako, takang-taka ako sa itsura ng mga kasama ko. Pati si Commander. Hi. Oy, good morning. Bok, Oy, Bok. Ba't ganyan yung itsura nyo? May nangyari ba? Bok! Grabe! Nagising ka na sa wakas. Akala ko itatapon ka na namin sa gubat Gago. Oy, Bok. Ano ba? Bumitaw ka nga. Ano ba? Del Piero, 3 araw ka nang natutulog. Minsan nga, naglalakad ka pero tulog ka. Hindi ka magising, pre. Sinigawan na nga kita sa tengi. Nagbagsak na kami ng bakal. Si Maya nga pinagsasampal ka na. Mutik na nga siyang... Ari ko! Tahimik. Ayos ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo? Nagpatawag na ako ng doktor. Ano? Tulog ako. 3 araw. Pero ayos lang naman ho ako. Pero grabe, ba't ho ako nagkaganon? Malamang, overfatigue ka. Pagdating niyo pa lang kasi, na-aksidente na kayo. Tapos nasabak agad kayo. Ayan. Pero dahil ayos ka na, kailangan na ulit kita sa misyon. Commander, hindi pa siya siguro pwedeng isabak. Malamang, wala pa sa kondisyon ng katawan niya. Salamat Maya, pero ayos naman ako. Inaantok ako pero kaya ko na yun. Ang punto ko, baka makasira ka lang sa misyon dahil wala ka pa sa kondisyon. Baka kung ano pang isipin mo. Oo nga, baka advance ka mag-isip dyan Huwag mong isipin yung nag-aalala sa'yo. Wala akong sinabi, pero okay na talaga ako. Pero maligo ka muna. Kami kasi hindi okay sa amoy mo 3 araw ka nang hindi bumabangon Ganon. Kami nga hindi nagre-reklamo sa hininga mo Tama na. Simulan na natin.
According to a new intel report, yung nakita niyong mga bihag na sundalo nung isang linggo, nililipat sa isang mas malaking concentration camp sa baryong katabi lang din nun. At ito ang paplanuhin natin. Rescue operation tayo ngayon. Sa mga unang araw ng misyon, panay surveillance kami sa area para magkumpirma. Una ay kumpirmahin ang intel report. Pangalawa ay para imapa ang lugar para makapag-strategize ng operasyon. Sa unang tingin, karaniwan ang lugar. Pero kapag gabi, naglalabasan ang kukonting tao sa kukonti ring mga bahay. Isang kakaibang bahay-sambahan ang pinupuntahan nila. Para tong maliliit na simbahan, pero itim ang pintura nito at sa tuktok, may malaking batong korteng ibon. Madalas din silang nagtatadtad ng mga karne. Mga karneng hindi mo alam kung anong hayop o kung hayop nga ba. Ngayong positive ang area, maghanda kayo at isasagawa na ang operasyon. Pagsipaghanda na kayo. Maliit na grupo lang tayo. Alam nyo na ang task ng bawat team. This is it! Let's get ready to fumble! Get ready for the next Battle of Katipunan! Ano bang pinakain sa sanggol ka? Ito naman, dapat good vibes pa rin kahit mamamatay na tayo para all smiles tayo pagdating sa heaven. Ikaw lang pupunta doon, Ogok. Bahala ka nga dyan. Umayos ka, huwag kang mamamatay. Di ka halatang concern Wisit, bahala ka. Oo na, di tayo nagtagpo para lang magpaalam ako sa'yo ng maaga. Mabubuhay ako para sa'yo. Matapos ang tamang pagpaplano at paghahanda, bumaba na kami sa area. Mabilis at tahimik na pagpasok. Ginulat namin ang mga kalaban. Dinaan sa element of surprise. Ako ang guide at isa sa mga sniper. Sina Maya at Fred ang kasama sa direktang lulusob. Nanlaban ang mga tao doon, pero mabilis namin silang napatumba. Ilalabas na lang namin ang mga kasama naming nabihag. Pero pagdating sa pinagkulungan sa kanila, nagimbal kami sa tumambad sa amin. Pasok lang! Wala nang haharang dyan! Let's enter the dragon! Negative! Negative. Positive! Nandito na sila. Pero atras! Atras! Ano nangyayari? Maya! De Leon! Bok! Team Alpha! Come in! Come in! Biglang walang sumasagot. Sunod ng katahimikan, biglang kalabugan, putukan at mababangis na sigawan. Bukod kina Maya, hindi na rin nakasagot ang iba ko pang kasama. May sumigaw pa ng tulong sa ibang team, kaya napatakbo na ako sa loob ng bodega. Sumalubong sa akin ang isang unipormadong lalaking malahayop ang kilos. Nakayukutong sumugod sa akin. Nabaril ko to. Sina Maya, nakuyog na mga lalaking animoy mga hayop. Pinagbabaril ko ang mga kumukuyog sa mga kasama ko. Nakawala sila at napatumba na rin ang karamihan sa mga sumusugod pa. Ang nakakapagtaka, hindi namamatay ang mga nababaril namin. Bumabagsak lang, pero dilat sila at naglalaway. All clear? Clear! Alice! Don't touch my birdie! Clear! Leo! Sa likod! Salamat! Ang galing mo! Nakaalis kami sa area. Nailabas namin ang mga kasama naming nabihag. Pero pagbalik sa kampo, kakaiba ang mga lagay nila nang suriin sila. Kahit ang intel namin, iba na ang kilos. Para na silang mga mababangis na hayop. Lumayo na kayo! Ayoko ng liwanag! Ayoko! Layo! Boss! Mon! Mamon! Uminahon ka! Sadali! Huwag niyo barilin! Akong bahala! Ingat ka, pre! Uy! Nasaksak si Del Piero! Leo! Bok! Tama na, Mon! Sorry! Mon! Hindi ko sinasadya, Kuya
Leo, makinig kayo. Sa katabing baryo, mas malaking puwersa yung nandoon. Susugod sila sa kampo nyo. Gagawin nila tong kuta. Gagawin kayong mga tauhan nila. Mga aswang sila. Kayo rin gagawing... Pasensya na. Pero baka makasakit pa. Commander, bakit naman? Man, sorry. Medic! Si Bok! Nasaksak! Leo! Leo! Kaya mo yan, Leo! Medic! Si Momon, ang batang sumagip sa amin dati. Si Momon din ang intel namin, pero kinailangan siyang barilin ni Fred. Si Momon at ang iba pang nasagip namin sa maliit na baryo, hindi na tao ang mga kilos at pag-iisip nila. Naglalaway, tumitirik ang mga mata, nananakmal. Lalo rin silang nagwawala sa sikat ng araw. Tinurukan ng pampatulog ang iba pag nagwawala, saka sila itinali. Ako naman, nasaksak ni Momon at naospital. Pero hindi malala, kaya nakalabas din ako agad. 2 weeks din pala. Kumusta, Sargento de Leon? Leo? Del Tiero? Na-miss mo ko, no? Oh, nanlalaki na naman yung butas ng ilong mo, pero hindi ka galit eh. Alam ko na. Nagpipigil ka ng tuwa mo kaya lumalaki. Rico! Sakit ah. Kita mo tong babaeng to. Oy! Tapos biglang tatakbo. Nakakainis ka! Sabi sa'yo mag-ingat ka eh. Hindi naman ako namatay ah. Bok! Welcome backing! Apir! Salamat, Bok. Kamusta? Ito, ayos na. Si Momon. Ayos lang yan, Bok. Nagwala, Bok eh. Hindi nga lang pagwawala yun eh. 3 yung sinakmal. Nakaagaw ng kutsilyo tapos nasaksak ka na nga. Ayos na yun, Bok. Ayos na. Wala eh, ganun talaga. Oo nga eh. Ay, mabait pa naman yun si Momon. Di bale, all dogs go to heaven naman eh. Ungas, ginawa mo pang aso eh. Basta dalaw na lang tayo sa puntot pagkatapos ng misyon natin dito. Puntahan din natin yung pamilya niya. Del Tiero, Commander! welcome back. Thank you po, ma'am. Good morning, Commander. Lalo kang gumaganda at saka... Ay, ari ko! Nice kick, Commander. Akala nyo ba nakikipaglukuhan ako sa inyo? Tara na, meeting. In 5 days, operation tayo ulit. Uy, malasado na? Egg rolls ko nabasag yata. Ayaw mo kasing tumigil eh. Minsan si Maya tapos si Commander. Tara, papawis muna tayo doon. Mukhang nagsasparing sila. Papagpag siguro ng mga nangyari nung nakaraang linggo. Sino pa? Hanep pa. 4 na napatumba. Uy, ako naman. Tingnan natin kung obra ka. Alam ko plano mo, Bok. Nako, style mo. Bulok. Tapos ko, ikaw naman. Ano, kaya mo ba ako? Animal cruelty to. Pero, tara. Nagpapapawi sa sparring session ang tropa. Kaya nakisali na rin kami. 4 na sa mga kasama namin ang napapatumba ni Maya. At si Fred na ang lalaban. Bagsak agad si Fred sa unang sunggab niya. Ilang ulit siyang pinapatumba sa bawat subok niyang hawakan si Maya. Ang huling subsob nito sa kanal. Ayokong pagmalupitan ng mga hayop. Pero di ko palalampasin yung elepanteng manyakol. Tindi, kamukha mo na si Shrek pag naliligo yun sa putikan. May kuhol ka pa sa ulo oh. Puisit, aray ko. Ba't pa may mga lahing amaso na mga babae dito? Maligo ka na doon. Oh, ako naman. Ikaw? Di ako pumapato sa may injury. Partida ko na yun sa'yo. Baka naman natatakot kang matalo ng may injury. Tara, walang sisihan ha? O sige. Walang tumatama ah. Hoy, nandito ako. Huli ka! Bitiwan mo ako. Dugas mo. Pag natalo kita, liligawan na kita. Di mo nga ako kilala eh. Bitiw! Nasiko ako sa tagiliran.
Kaya nakawala si Maya. Napakahirap niyang labanan dahil napakatulin niya. Lamang siya pagmalayuan. Sunod-sunod na ang suntok at sipa sa akin. Hilong-hilo na ako at hindi ko na siya masundan o mahawakan. Ano? Suko na? Di kita susukuan. Grabe mga siko mo ah. Di titigilan? Di mo nga alam paano ako sisimulan. Ibabalik kita sa ospital. Hospital? Para may babantayan ka ulit? Ganon? Ulul, kapal mo. Ano? Basag na kilay mo? Kahit puso ko mabasag, di ako titigil. Tsaka kasi araw-araw mo daw akong sinisilip sa ospital. Ba't di ka man lang nagpakita? Buisit! Uy, teka! Kamao sa baba ko at pagpalo ng likod ko sa lupa ang huli kong naramdaman. Nang magising ako, narinig ko nang nagmi-meeting ang tropa tungkol sa sunod na misyon. May mga plaster na rin ang mukha ko. Pati likod ko may tapal na. Langya, nasan ako? Huwag ka magulo. KO ka eh. Kaya binitbit na kita dito sa meeting. Del Tiero! Malvar! Ano ba naman, Del Tiero? Ba't kayo nagsasapakan doon? Sparring lang po, ma'am. Papawi sa training lang na sobrahan lang po. Parang mga bato no, ma'am. Inawat ko na kaso. Isa ka pa, Malvar! Kala mo di kita nakitang nagtatakbo sa putikan? Pagkatapos nitong misyon, humanda kayo. Pati ikaw, De Leon. Sorry po, Commander. Men, perhaps, and I hope, ito na ang huling misyon natin sa baryong yun. Sabi ng Intel, isang buong baryo ng mga rebelde ang lulusob sa mga malalapit na kampo. Malamang, arakunin ang mga armas, umubos ng kalaban, at madagdagan ang base nila. At syempre, mas sisikat sila pag nagawa nila yon. Kaya ngayon, paumpisa pa lang sila. Habang maliit pa, dudurugin na natin sila. And that's a direct order from the Commander-in-Chief. Papausbong pero durugin? Running talaga. Malvar! 1, 2, 3, 4. Ito na ma'am. 6, 7. Ilan ba ma'am? Durugin ang papausbong na grupo. Ang grupong punot dulo ng problema sa area ng mga misyon namin. At habang naghahanda, nagbubulungan kami ni Maya. Bok, gusto mong brief? Ha? Gago, mahawa pa ako sa iyo eh. O yun ang mahawa. It's clean. I wash it. Pero ito nga brief. Bulletproof brief. Katerno ng bulletproof vest. Gago, online na naman yan no. Scam yan, tanga. Uy! Uy, Maya, may panty ka? Ari ko, sakit. Tarantado kay. Alokin lang kita eh. Nagbebenta ako, bulletproof underwear. O yan, saka mo nalang bayaran with lots of colors to choose from. Layas na. Gift ko na nga sa'yo eh. Bahala ka. Oh, suot mo na rin. Dagdag. Aray! Ba't ba? Pag namatay ka, itatapon ko yung tula mo. Di mo pala tinapon ha? Gusto ko, ikaw mismo magbabasa sa akin ng tula mo. Kaya huwag kang mamamatay. Oo, hindi ako mamamatay. Pareho tayong tatapos sa misyon na to. Sabi mo yan, ha? Matapos ang tila pangakuan na yun, lumusong na kami sa misyon. Sina Fred at Maya ulit ang mag-partner sa ground. Ako ang nakatago, navigator at sniper. Bagsak lahat ng sumasalubong na kalaban. Lahat ng umaaligid kina Maya, butas ang bungo. Walang mintis lahat ng tirada ko ngayon. Dahil inspired at ganado. Dahil sa pangako namin ni Maya sa isa't isa. Leo, Del Tiero, ano na? Tumahimik ang paligid. Biglang walang tao. Game over agad? Teka, wala na yung mga kasama natin. Nasaan sila? Ano? Kayo na lang yun nandyan. At nakagitna pa kayo. Yuko muna. All units come in. All units come in. Come in! Buisit. Pausang gala. De Leon! Come in! De Leon, can you hear me? Del Tiero! Maya, sa likod! Nanahimik ang paligid.
pati mga kasama namin. Hindi namin namalayang nawala ng lahat. Nagsibangon din ang mga kalabang napatumba, pero lahat sila nag-anyong mga halimaw. Biglang napalibutan kami ng mga baboy ramo o kaya'y mga malalaking itim na taong mapupula ang mga mata. Bago kami malinawan sa nangyayari, pinagdadamba na kami. Umalingaw-ngaw ang mararahas na mga angin. Unang nakuyog si Maya. Pinagbabaril ko pa ang mga nakapaligid sa kanila, pero nalambot ako sa kalmot sa likuran ko. Sugatan at bugbog kami, pero buhay pa. Pero biglang hawak na kami ng mga nakakakilabot na nilalang. Diyos ko, anong mga halimaw kayo? Pakawalan niyo kami! Bok! Maya! Bok, nahuli kami! Nadali tayo! Bitiwan niyo kami! Leo! Mga aswang ang kalaban natin! Diyos ko po, isang malaking grupo ng mga aswang, yung mga rebelde. Mas matindi kami sa mga basurang rebelde. Igapo sa mga yan! Ikaw si... Commander? Ano? Magaling! Attention! Talagang kayo ang pinakamagagaling sa pinakamagagaling. Del Tiro, De Leon! Hoy, nandito rin ako, Commander! At ang pinakatanga, pero maswerte, Malvar! Hoy, anong pinakatanga? Halikan kita, lulumpuin kita pag nakawala ako dito. Kaya pala ganun kakaganda, impacta pala yung nasa loob mo. Commander, ano ba nangyayari? Pakawalan mo kami. Hindi na mahalaga kung anong nangyayari. Basta hawak tayo ng mga aswang ngayon. At isa doon, si Commander. Talagang ikaw ang unang nakakaisip ng mga dapat na maisip. Maniwala na kayo. Aswang nga ang commander nyo. Pero commander nyo pa rin ako. Lalo ngayon, magiging mga aswang na rin kayo. Gaya ng iba. Buisit! Ibig mong sabihin, yung mga nawala naming kasama, tumpak ka na naman, De Leon. Bumubuo ako ng hukbo ng mga sundalo. Pero ang kailangan ko sa hukbong yun, yung pinakamagagaling. Di gaya ng mga nauna. Madali silang patayin eh. Kayong tatlo, talagang napakagaling nyo. Kayo ang aking mga elite force. Ah, ganun. At saan mo naman gagamitin yung mga sundalong ginagawa mong aswang? Total, kasama na kayo sa mga elite. Dapat alam nyo na ang main goal. Pero dapat rin malaman nyo kung sino ang Commander-in-Chief. Peste, may mas masawal pa sa'yo. Ano yan? Ang laking tao at may pakpak. Demonyong lumilipad. Si Batman ba yan? Hugay kamay na! Sayang, nakagapos nga pala kayo. Ang pinuno, ang utak ng lahat. Siya ang nagbahagi ng kapangyarihan sa amin. At kayo rin, babahagian ng kapangyarihan sa oras na pinakamalakas ang kadiliman. Hindi kami papayag. Para namang may magagawa ka pa. Ano ba talagang plano nyo? Ipaliliwanag ko ang misyon natin. Nasabi na sa inyong bubuo ako ng hukbo ng mga aswang. Pero hindi basta mga aswang. Hindi kayo magiging aswang na yanggaw. Dahil ang mga niyanggaw, mga inutil, mga basura. Gamit ang kapangyarihan ko at ng bathala ng dilim, kaluluwa at mga pagkatao nyo ang babaguhin. Mula sa loob, kayo'y magiging mas malakas na aswang. Pararamihin natin ang uri natin hanggang sa makapagtatag ako ng pinakamalakas na sandatahan sa lahat. Doon ko na mas makokontrol ang buong bansa. Ang lahat. Mapapasailalim ko ang lahat. Mapapasakin ang lahat. Mangarap ka, Ungas! Ah! Bok! Demonyo ka! Bastos! Napakasama mo! Isinakripisyo mo lang pala ang lahat ng sundalong isinusubo mo sa misyon.
Walang nasayang. Dahil sa ginawa ko, napipili ko ang pinakamahuhusay. Yung mga kakayaning tumanggap ng kapangyarihan ng pinuno. Yung mga mahihina, pagkain. Kaya matuwa rin kayo sa mga sarili nyo dahil magiging parte kayo ng lahat ng ito. Matagal ko na kayong inoobserbahan at hindi ako nagkamali sa husay nyo. Ngayon, higit pa sa pagtaas ng ranggo ang makakamit ninyo. Ihahanda namin ang ipabanggayan nyo. Babalikan namin kayo, ha? Matulog muna kayo. Lumipad ang general. Si Lorena, naging baboy ramo at naglaho sa dilim. Naiwan kaming nakagapos at bantay sarado ng mga nagbabagang mga mata ng iba pang aswang. Gusto kong mag-isip ng paraan para makatakas kami. Pero paano? Ni hindi kami makakapag-usap dahil nga nakatanod sa amin ang mga aswang. Hoy kayo! Magpapagamit kayo sa mga yon? Wala ba kayong sariling isip? Tama na. Di mo ba narinig kanina? Pati kaluluwa't pagkatao, kayang baguhin ng demonyong yun. Gusto pala ng mga super soldiers Nasobrahan sa kakapanood ng Captain America. Kayo, patakasin nyo na lang kami. Libre ko na lang kayo kahit ilang bote, ano? Tumahimik ka na nga lang. Makano ka sa akin Kundi dahil sa bulletproof brief na binigay ko, patay ka na. Nakita ko kanina, tinamaan ka sa... Di ka tatahimik? Nasenyasan kami ni Maya. Kaya tinuloy lang namin ang magulong usapan para lituhin ang mga bantay. Hanggang sa tuluyang makawala si Maya. Kahit sugatan, mabilis niyang pinagsisiko sa ulo ang mga aswang. Mabilis ang mga aswang. Pero binigla sila ni Maya. Yan! Kalagan mo na kami! Ninja talaga! Pagong ka naman! Bilis! Di bagay tayo. Ninja ka, turtle ako. Bumabango na sila. Yung mga gamit natin. Dali! Nang makalagan kami ni Maya, ginulpi namin ang mga bantay para mabusalan at maigapos sila. Malakas sila at makakawala rin. Pero kailangan lang namin ng ilang segundo para makalayo. Tara! Sarap niyong leksyonin, nanggigigil ako sa inyo Ang sarap mong iwan. Doon tayo, tago! Paano na? Hindi pwedeng nakatago lang tayo. Pesting bulletproof brief to. Di tinablan ng bala pero nabutas nung nakawit. Sabi sa'yo, scam yan Uutakan natin sila. Pasilisin natin silang pababagsakin hanggang makalabas tayo dito. Pero di sila namamatay. Oo nga, pero hindi agad sila nakakagalaw pag matindi ang tama. Baka bumalik yung dalawa. Tara na, formation tayo. Ako ulit ang guide. Una kayo. Teka, papalitan ko ng brief. Ari ko. Leo, napansin ko, kahinaan nila yung bandang batok. Tirahin mo yung pulang nakaumbok doon. Mamamatay sila. Mukhang madali ang plano, pero napaka-komplikado. Nakamasid sa amin ang mga aswang at sumusugod sila pag lumalantad kami. Sina Fred at Maya ang humaharap, pero inaasinta ko sa batok ang mga sumusugod sa kanila. Halos maubos ang mga aswang, pero ang pinunong aswang biglang lumitaw at bumulusok pababa at nadagit sina Maya at Fred. Nasa akin ang mga kasama mo. Kung ako sa'yo, lalabas ako sa pinagtataguan ko. Bok, usad ka konti. Kita ka Huwag kang lalabas. Tsumempo ka. Bitiwan mo kami. Demonyo. Tsumitsempo ako at nagtatago. Pero sumulpot naman si Commander. Tumilapon ako sa biglang damba ng baboy ramo. Biglang nahulog ang pabaon sa akin ni Lolo at doon ako nagkaplano. Nalimutan mo yata ako. Puisit! Nalantad rin ako. Ikaw pala yung baboy ramong lagi humahabol sa amin. Teka, yung bigay ni Lolo.
Gagamitin ko na ba ito ngayon? Panonoodin kitang makipaglaro kung talagang magaling ka, bata. Bawang, asin, kahit baril, hindi ko iindahin yan. Mas malakas ako. Takbo lang, Leo! Sige, testingin na natin to. Paano nangyari? Pilak? Ang bala? Officer down! Anong klaseng bala yon? Nagliyab yung aswang! Astig! Bala ni Lolo! Kita mo yun? Ikaw na ang susunod ko. Duwag! Leo, tirahin mo! Subukan mo. Magdaya mo! Kanina ka pa! Ha! Nakapiglas ulit si Maya. Sinipa niya sa singit ang aswang at nakawala rin si Fred dito. Pero nahindig ako nang biglang naging dalawa ulit ang Maya. Hindi ako makatira habang hinahabol ulit kami ng natitirang alagad ng aswang. Yari! May kaloka-leg si Maya! Peste! Paano to? Alin sa kanila? Barilin mo na kami pareho! Pero alam ko na! Nanlisik na naman yung ilong mo! Mawala man ako. Marami na kami. Hindi mo kami mauubos. Kahit sa gobyerno, nakapasok na kami. At di mo namamalayan, kaya ka na rin namin. Bullseye! Maya, okay ka lang? Muntik na. Oo, okay lang ako. Nice shot, Bok! Ako pa ba? Ano? Paano tayo alis dito? Sapul sa puso ang aswang. Nagliyab ito, pati ang mga alagad niya. Sugatan kaming tatlong natira, pero nakaligtas kami't nabuhay. Aray! Kung makaiyakap ka. Bakit? Magaling na mga sugat mo 2 weeks na. Oo nga, pero ba't mo ako niyayakap? Kasi love mo ko. Di mo pa nga binabasa yung mga tula mo eh. Babasahin ko habang nakasakay tayo sa chopper para mas matulayan ang dating. Hoy, yung bayad nyo sa bulletproof underwear. Kahit nang hihina, pinilit naming makalabas sa lungga ng mga aswang. Nakahingi kami ng tulong sa mga lokal. Nakaradyo kami sa main camp at nagpadala ng unit para ilipad kami. Masaklap na kaming 3 lang ang nabuhay sa platoon namin. Di ko masabing biyaya, pero pasalamat na rin at buhay kaming inilipad ng chopper paalis ng lugar na yon. Laking pasasalamat ko sa lolo ko dahil binigyan niya ako ng balang nagligtas sa amin. Inireport namin ang lahat ng nangyari, pero inatasan kaming manahimik. Pero dahil sa programa niyo, Miss Esperanza, kahit paano, naikwento ko ang di malilimutang misyon sa Bukidnon. Bilang pagtatapos ng kwento, ibabahagi ko na rin na magpapakasal na kaming 2 ni Maya. Salamat ulit, Miss Esperanza. Aabangan ko na lang kung mapipili niyong i-ere ang kwento ko. More power sa inyo at pagpalain pa ang inyong programa. Huwag mong